Nag-file kami ng petition for habeas corpus. Ang petitioner ay si Kitty Duterte. Ang pinangalanan namin ditong mga respondents, si Executive Secretary Lucas Bersamin, si DOJ Secretary Boying Remulla, si Chief PNP Marbil, at saka si CIDG Director Torre. Grabe naman si Kitty. Isinama pa si General Torre. Arresting officer kasi siya. Pero, di ba? Pati si Torre hinabla. Minura-mura na niya. Hinabla pa niya sa Supreme Court. Ganun katindi, guys. Minura na, hinabla pa si General Torre ni none other than Kitty Duterte. Napanood niyo na ba yung minura siya? I'm sure napanood niyo na. Pero for the sake ng mga hindi pa nakakapanood, ipapakita ko sa inyo. Chartered flight from... So we need to know who you're bringing our president. Sir, we need to know. Please give us information where you are bringing our president. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Yun. Sinaway ka tuloy ni Mejaldea. The adults are talking. Alam nyo mga konsyero, tulad ng sinabi ko kahapon, bata pa yan si Kitty, no? 20 plus years old. Wag na ho natin patulan. Although, syempre, makikita natin na kung anong puno siyang bunga. Dito sa pagbumura na to. Sinabihan tuloy ni Mejaldea. Nakakunot pa Tunot na ko pa ni Mejaldea. Kung babasahin ko lang yung kung may subtitle lang yung sinasabi ni Mejaldea dito. Manahimik ka, girl. The adults are talking. Nag-uusap-usap kami dito. Manahimik ka muna, bata. Ganoon Nasa dugo Ganyan pinalaki siguro ni Digong yung mga anak niya. Si Sara, ganyan. Si Basti, ganyan. Si Pulong, ganyan. Si Kitty, ganyan. Ganyan siya pinalaki ng tatay niya. Nagmumura din naman ako. But I know my place. At ito pong pagkakataon na to, mga kusyero, ay isa sa mga pagkakataon na hindi ka dapat nang mumura. Kasi your father is being served a warrant of arrest. Hindi makakatulong sa'yo yan. Kung pinura mo yung arresting officer, pag inaway mo yung arresting officer, hindi makakatulong sa'yo. Unless walang warrant or invalid ang warrant. The problem is, it is a valid warrant of arrest. So sorry kayo. Kailangan nyo tanggapin. Diba? Surrender peacefully. Hindi pa doon natapos ang kwento. Hinabla pa ni Kitty si General Torre. Panelo, Kitty Duterte to ask Supreme Court to bring Rody Duterte back to the Philippines. The youngest daughter of former President Rodrigo Duterte will ask the Supreme Court to issue a writ of habeas corpus to compel the Philippine government to bring back the 79-year-old ex-chief executive from The Hague. Panoorin natin yung video ni Panelo. Nag-file kami ng petition for habeas corpus. Ang petitioner ay si Kitty Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte. Ang hihilingin niya sa Korte Suprema ay utusan ang gobyerno na ang pinangalanan namin ditong mga respondents, si Executive Secretary Lucas Bersamin, si DOJ Secretary Boying Remulla, si Chief PNP Marbil, at saka si CIDG Director Torre. Grabe naman si Kitty. Isinama pa si General Torre. Arresting officer kasi siya. Pero, di ba? Pati si Torre hinabla. Minura-mura na niya. Hinabla pa niya sa Supreme Court. Ganun katindi, guys. Pero alam nyo, nakakagulat lang kasi itong kaso na ito ay dapat hindi na mangyari. Dapat hindi na mangyari yan. Mamaya malalaman nyo kung bakit hindi na dapat nangyari itong kaso na to. Hindi lang dahil kay General Torre, may iba pang dahilan. Tutuloy natin. Ipakita sa Korte Suprema, ipaliwanag kung bakit bigla na lang dinakip ang Pangulong Duterte na walang warrant of arrest na legal. Tapos madali ang sinakay sa eroplano papuntang The Hague. So naniniwala kami na walang jurisdiction ng ICC dito. So nangangahulugan na hindi pwedeng gamiting basehan yung ICC warrant of arrest para arestuhin, detenahin at dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Alam mo, kahit na sa ilalim ng extradition treaty natin, law, bago mo arestuhin ang isang tao na supposed to be ibibigay mo sa isang bansa na humingi sa'yo ng tulong, kailangan dumaan ka sa isang proseso. Kailangan magpaka sa isang local court at ipakita mo, mabibigyan ng pagkakataon yung inaaresto mo. Hindi nangyari ito rito. Dahil inaresto siya, wala nang warrant, tapos pinersa pa. In fact, nakita niyo naman ang video. Literally, forcibly, talagang tinanggal siya, pinasok siya sa aeroplano.
Kahapon umiiyak lang ko sa si dating First Lady. Paawa. Niya, pati yung anak. Kasi nga, alam naman ng gobyerno na may sakit si dating Presidente Duterte. Sa halip na dali mo na sa ospital, kinalagkat na. Yan ang nangyari dyan. Madali sa panahon ng tatay ng ating Presidente, si Presidente Marcos Sr., kahit martial law, kahit na diktadorya, kaming mga abogado noon ay nakakapasok kami sa lahat ng binibilang nila inaresto. But not at this time. We were barred, the lawyers were barred entry. The petitioner's father was deprived of legal representation. Hindi lang yan. Can you imagine? Ang isang senador at vice-presidente hindi makapasok para bisitahin ang kanilang kamag-anak. Because they don't have to be there. Mas matindi pa ito sa martial law. Kaya sabi ni Presidente Duterte, we are veering towards dictatorship. Anong veering? This is dictatorship. It's even worse than the father's dictatorship. At least nung mga panahon ni Marcos Sr., merong semblance of rule of law, may due process. Ito wala Talagang kinaladkad nila ang presidente nang walang batayang legal. Wait lang. Ang sabi, pinigilan daw yung mga abogado na makapasok sa kung nasaan man si Rodrigo Duterte. Wait lang. Paano pipigilan? May isa kayong abogado dyan. Ano tawag nyo kay Major Dea? The hard way. Ano tawag nyo kay Major Dea? Di ba abogado yan? Ni Digong? Si Major Dea. Hindi ba counsel yan ni Digong? Ilang abogado ba ang kailangan ni Digong para ipaglaban siya? There's already counsel. Ayun, nakikita niyo yung lalaki dyan, nakalbo. Si Major Dea yan Abogado yan, si Major Dea. At si Duterte, siya yata yung official na abogado ni Rodrigo Duterte. Siya yung lead counsel. Sa dynamic, marami siyang abogado Si Bello, si Lambino, yan, mga abogado niya. Eto, si Major Dea, siya yung lead sa kanila lahat. Kasama niya yung lead counsel niya. Kasama si Panelo at si Harry Roque sa mga abogado ni Duterte. Pero ito si Major Dea ang lead. Tapos mga kotsero, hinanap ko kahapon, kasi kahapon ko pa narinig to Kanina kahapon kay Harry Roque, tapos ngayon kay Sal Panelo, na dapat daw muna dinala sa korte. Actually, yung kay Harry Roque, very very specific pa ngayon kay Harry Roque. Dapat daw dinala sa RTC. So pagka-aresto, dinala sa RTC ng Pilipinas. Yun daw yung dapat naging proseso. Kaya maibabalik daw si Rodrigo Duterte sa Pilipinas dahil hindi raw sinunod yung proseso ng Rome Statute. Ang nakasulat po sa Rome Statute ay ito, Article 59 ng Rome Statute. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with law of that state that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. So ito ho yung sinasabi ni Harry Roque. Ito rin ho yung sinasabi ngayon ni Sal Panelo. May problema ka nga lang mga kutsero dyan. Number one, ito po ay rules ng ICC. Hindi ho ito rules of court ng Pilipinas. At dahil hindi na po tayo member ng ICC, there is a possibility, again, I'm not saying this is a hard and fast rule, pero there is a possibility that this no longer applies. You have to argue it. Of course, dadali mo sa korte, i-argue mo yan. So, yung strategy ni Rodrigo Duterte na umalis sa ICC para hindi siya mahabla sa ICC, yun din ang nagkanuno sa kanya ngayon. Kasi hindi na tayo member ng ICC. At ito pa, kanina, in-interview natin si former senator na majority candidate ng Caloocan, Trillanes. Ito yung sinasabi niya ng competent judicial authority. Ngayon po, mga kotsero, ang interpretation po dito ni Harry Roque sa competent judicial authority ay ang ating korte, specifically the RTC, because the RTC is the Court of General Jurisdiction. So, si RTC, yun yung interpretation ni Harry Roque. Pero mga kotsero, according naman sa sinabi ni Antonio Trillanes, nung sila ay binrief ng ICC mismo ang nagsabi through candidate Trillanes. Ang sabi, a competent judicial authority, it does not necessarily mean a judge of a court. Pwedeng maging Minister of Justice, prosecutor, etc. etc. Sino ba ang nag-check ng warrant ni Rodrigo Duterte? DOJ. Dahil si DOJ ang nakikipag-coordinate sa mga international bodies, especially pagdating sa extradition. Sa ganyan pong sistema, the competent judicial authority requirement has been satisfied. Kung ganun po ang interpretasyon. Again, hindi po ito rules of court ng Pilipinas, Ito po ay rules ng ICC and sila po ang pwede mag-define ng kanilang sarili nilang terms.
Ngayon, kung kukwestiyonin yan sa Supreme Court, kailangan magpakita itong mga naghabla, sila Panelo, sa Supreme Court ng ebidensya na kung anong ibig sabihin ng competent judicial authority. Pupunta sila sa ICC, kakausapin nila sa ICC, kukuha sila ng apostille document, yun na isasubmit nila kay Supreme Court para lumipad yung kaso nila.